Nasa panic mode ngayon mga kababayan ang kampo ng mga Duterte ni Sara Duterte dahil sa atomic bombshell na binitawan mga kababayan ng dating close aide ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga, which campaigned for her in the unit team. Despite his record, or because of it, he became part of Sara's inner circle when she became vice president, working closely with her security apparatus to become her bagman. This early Duterte is trying to deflect the issues. She claims that leftist lawmakers are being paid off to spearhead the filing of charges, but their smokescreen will soon blow away. Columnist Montolfo has hinted at nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Nasa panic mode ngayon mga kababayan ang kampo ng mga Duterte ni Sara Duterte dahil sa atomic bombshell na binitawan mga kababayan ng dating close aide ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga. It strikes a nerve mga kababayan sa kampo ng mga Duterte, lalo na kay Sara Duterte, na malamang sa malamang this could result mga kababayan sa total collapse ng political ambition ni Sara Duterte sa 2028 presidential election. At yung timing, talagang masasabi natin, perfect timing po yung naging pasabog. Kasi, di ba, 2026, ang sabi ni Sara Duterte sa mga interviews ng mainstream media, nang tanungin ng kanyang plano for 2028 presidential elections. Pag January 2026 niya, mag-a-announce na ako kung ako ay tatakbo o hindi. Comes now, this bombshell expose ng isang close aide ni Sara Duterte na it can be likened mga kababayan sa bomba atomika na inihulog ng Amerika sa Hiroshima at sa Nagasaki that ended the war. Ganyan katindi po. Kaya panic mode ngayon ang kampo ng mga Duterte. Makikita ninyo sa mga post nila sa social media. Sabay-sabay na activated lahat ng mga DDS influencers. Sabay-sabay na umatake laban kay Ramil Madriaga, trying to destroy the narrative. Yung kwento mismo, sabay-sabay mga kababayan na sinisiraan ngayon ng mga DDS influencers si Madriaga. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, credible po si very credible witness. Ito pong si Ramil Madriaga, kung saan in-expose ang koneksyon ni Sara Duterte pati ni nung kanyang asawa na si Man Scarpio sa operasyon ng Pogo at sa kanang droga. Pero sabi po ni Attorney Wilfredo Garrido, ang nagpahamak daw kay Sara Duterte, si Harry Roque. Pakita niya, Mr. Maravillas, si Harry Roque. Yan nagsabi ni Attorney Garrido. I-share ko sa inyo yung ganyang post mga kababayan. May punto si Attorney Garrido. Talagang si Harry Roque, pahamak sa mga Duterte. Malas. Sabi ko sa inyo, yung mga aksyon ni Harry Roque, lahat sablay. At dahil dito, malamang si Sara Duterte hindi lang impeachment, kundi kasong plunder ang kakarapin mga kababayan in the coming days. Ang pahamak na dating spokesperson ni dating Pangulong Digong, si Harry Roque, pinahamak si Sara. Yan yung post ni Attorney Wilfredo Garrido. Basahin ko po. Sabi niya, Harry Roque to blame for jailing Sara's bagman? If you were to gather the tidbits of information floating ground the rumor mills, Harry Roque is in far greater trouble than he already appeared to be. As Duterte's spokes, he acquired a 400-hectare property in Bataan which he developed into a Pogo hub. Apart from being accused of land grabbing by the locals, he became deeply entangled in Pogo operations for which he is now facing charges of human trafficking. 4 of his Pogo clients were later abducted and tortured by a notorious kidnapper by the name of Ramil Madriaga. Who is this Ramil Madriaga?
She is Sara Duterte's close friend, dating back to their days as law students in San Sebastian College. Madriaga later turned to criminality after he flanked the bar in which he gained notoriety for torturing his kidnapped victims to terrorize the relatives into coughing up tens of millions in ransom. He was caught and imprisoned in the 1990s but was later acquitted by the Supreme Court. He ingratiated himself with Sara, founding the group Isip Inday Sara is My President movement, which campaigned for her in the unit team. Despite his record, or because of it, he became part of Sara's inner circle. When she became vice president, working closely with her security apparatus to become her bagman. We were all wondering what happened to the 125 million that she blew in 11 days. Well, we now have the answer. Madriaga parceled it out into duffel bags containing 30 million pesos cash each and draft them off in various locations, including a comedy bar in Hold Your Breath, the office of the Ombudsman. Yan mga kababayan mismo, yung laman na naging affidavit, pirmado, at yung notary na pumirmang abogado, hindi piki. Tulad ng in-execute na affidavit ni Gutesa, peke yung pirma sa notaryo. So makikita ninyo ang weight, ang bigat ng testimony ni Madriaga as compared doon sa video ni Saldico na nagtuturo kay BBM at kay Martin Romualdez na tumanggap ng kickbacks. Hindi nakanotaryo, kundi nakakwento lang sa video na ang duda mga kababayan nga, AI lang. At sa kayong kay Gutesa, mga kababayan, na hindi na nagpakita, piki yung notaryo. So makikita ninyo yung contrast ng bigat ng mga testimony. Mas credible mga kababayan ito and verifiable. Yung kanyang mga ebidensya, nagsabi pa yung attorney ni Madriaga na nag-execute ng affidavit nito sa interview ng mainstream media ng One News to support the claims nitong si Madriaga. Nakapreserve niya sa korte yung mga text messages na nandun sa kanyang cellphone. So napakabigat nito mga kababayan. Balikan natin yung sinasabi dito, post ni Attorney Wilfredo Garrido na si Attorney Harry Roque ang nagpamak. Kita ninyo mga kababayan. Sabi niya dito, fast forward to 2025, Madriaga is back in jail. Again charged with kidnapping. Between 2022 and 2023, having burned his bridges to Marcos Jr., he turned to law practice and prosecuted Madriaga for kidnapping and torturing 4 of his POGO clients. It is not clear if Madriaga did this as a sideline while working as Sara's bagman, but suffice it to say that she could not protect him from the law enforcement officers. It is intriguing to see that Nicolas Torre was CIDG chief at this time. Harry later got into trouble of his own, spiraling down the rabbit hole from lawyering to the realm of human trafficking, so that he is as much in trouble as the man he prosecuted, Madriaga. The only difference, he was able to flee abroad with tail between his legs and is now an asylum seeker in The Hague, just ahead of the long arm of the law. There's another twist to this convoluted story. Madriaga has now turned against Sara and become a whistleblower, having executed an affidavit divulging his role as Sara's bagman and her family's ties to drug smuggling. Apparently, her visit in prison has neither mollified nor appeased a restless Madriaga, and he is willing to bite the hand that fed. That will further sour up her coming year 2026 with another impeachment case shaping up in February. Kaya sabi ko sa inyo, laking problema po ni Sara Duterte. Hindi lang po impeachment, malamang plunder. Dahil sa in-execute na affidavit, hindi lang 30 to 35 million, may 80 million pa na dineliver at 1 billion. Hindi na po sa bag or maleta, duffel bag, hindi pa maleta pala yung nilagyan. Duffel bag,
Pagkatapos buong sasakyan na, Toyota Vios at Toyota Grandia. Yung 1 billion na diniliver mga kababayan, sabi sa affidavit ni Madriaga, matindi. So makikita ninyo mga kababayan, yung kasabihan na nga, the old saying, kung ano yung inyong itinanim, yung ang iyong aanihin. What you sow, you reap. Kung ano yung ginagawa ng kampo ng mga Duterte para siraan si Martin Romualdez at yung ating Pangulo para pabagsakin, ito ngayon ang nangyayari. Nag-backfire lahat. Pero ibang witness ngayon ang biglang lumitaw. So makikita natin, Gutesa is out, Madriaga is in. Ito ngayon ang pinagtitiestahan ng mainstream in social media na bombshell. Ito yung totoong bombshell. It is like an atomic bomb na binitawan ng Amerika sa Hiroshima, Nagasaki, that ended the war. And this could be the end ng political ambition mga kababayan ni Sara Duterte sa matinding expose na binitawan po ng kanyang dating bagman. Nakikita na ninyo ang the writings on the wall becoming clearer and clearer. Tinimbang ka ngunit kulang. Your days are numbered. Sabi po sa Daniel, mene tekel o parsin. So sabi dito mga kababayan, as for Harry, he is now caught between the devil and the deep blue sea, in trouble with the Philippine government and now with the DDS for putting Madriaga in jail, thus opening a can of worms. His world has shrunk even tighter, squeezed between kadiliman and kasamaan. There is perhaps one way out for him if he turns into a whistleblower himself that will add redemption to his life story. Human rights lawyer, mother, human trafficker, whistleblower. Pinamak ni Ari Roque si Sara Duterte. Inipit itong si Madriaga, kinasuhan. O ngayon mga kababayan, sa sama ng loob, kasi sabi ng abogado ni Madriaga, ang feeling daw niya abandon. Kaya ngayon, bumuelta siya with revenge, exposing Sara Duterte and Man Scarpio, yung asawa mismo ni Sara, na ang sabi mga kababayan sa kanyang affidavit, yung nag-bankroll sa kandidatura ni Sara mula sa Pogo operations at sa droga. Ganon katindi. Kaya mga kababayan, dito sa naging commentary ni columnist, veteran columnist Jarius Bondok, i-share ko po sa inyo. Napakatindi po. Tama ito. Action-filled impeachment awaiting BP Sara in 2026 by Jarius Bondok, December 12, 2025. Sabi niya po sa kanyang post, BP Sara Duterte sees it coming. After February 5, 2026, congressmen will file a stronger impeachment rap against her than the one this year. The new case alleges her multi-billion peso corruption, bribery, undeclared cash transfers, money laundering, and more. Documents and testimonies are being lined up. Among the witnesses are bodyguards and bagmen, no different from ex-hitmen who now affirm kill orders by Mayor-turned-President Rody Duterte. Persons closest to BP Sara will be implicated in narco-trafficking, shabu smuggling, and heinous crimes by Chinese gambling lords. Also to be exposed are mysterious operations by her 2 high security officers, plus 2 law school classmates, 1 connected to an ombudsman prosecutor. This early, Duterte is trying to deflect the issues. She claims that leftist lawmakers are being paid off to spearhead the filing of charges. But their smokescreen will soon blow away. Columnist Montolfo has hinted at trouble in his latest post. Quoting Montolfo, sabi ni Jarius Bondok, ayon sa aking birdie, Little Birdie, dumadalaw si BP Sara kay Ramil Madriaga, detainee sa BGMP NCR Jail. Camp Bagong Diwa, Bikutan sa 10 oras ng gabi. Bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Ani tweet-tweet, si Madriaga ay acquitted ng Supreme Court sa kasong kidnapping noong 1997 pero kinasuhan siya muli ng kidnapping kaya't siya ay nakakulong mula 2023. Ang kasong kidnapping for ransom ay nililitis pa ng Regional Trial Court. Nakakulong si Madriaga dahil walang piyansa sa kidnapping. Ano si Madriaga kay Sara? Duterte is not the only visitor of Madriaga. A congresswoman conferred with him for 5 hours. Options are closing for Duterte. She tried to use the 1.7 trillion flood works
scandal against President Bongbong Marcos. For retired generals loyal to her father, Rodi called on the military to oust BBM. Ally Senator Amy Marcos exposed her brother BBM's supposed drug addiction since youth, but those backfired. Plunder from ghost and substandard flood controls was exposed to have begun with her father's presidency. The four generals have no following. Amy's story gained no traction. The public simply tired of the political bickering. 7 complaints filed against Duterte on February 5, 2025 were solid. Live stream assassination plot against BBM, First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Malversation of 612 million confidential funds. Bribery of DepEd procurement officers. 2.2 billion unexplained deposits jointly with Father Rodi. Involvement in extrajudicial killings inciting to rebellion, misconduct like announcing to decapitate the president, entering and throwing Marcos Sr.'s remains into the sea, exonerating a pastor accused of child rape. But majority senators, obvious loyalists, refused to try her forthwith in breach of constitution. Nothing happened till July 2025. Then several loyalist senators termed out. Neutral ones came in. Duterte's fate hung in the balance. So yun ang commentary sa post mga kababayan ni Jarius Bondok. O ngayon, with the affidavit po ni Madriaga, napakabigat yung kanyang mga aligasyon. Dito natin iintindihan kung saan napunta yung confidential funds ni Sara Duterte na nalunok for 11 days. Yung missing link, ito pala mga kababayan ang missing link, yung testimony ni Madriaga. Ngayon, to refresh your mind, nang naging investigasyon noon ng Congress, i-replay ko sa inyo yung pagtatanong ng ilang congressmen in relation sa investigasyon mga kababayan ng Kongreso sa confidential funds ni Sara Duterte. Pakinggan po natin. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa labing siyam na araw, 19 days lamang. Gabriela Partilista, Mukhang Congresswoman yan. panahon, Madam Speaker. Si Brosas. Aring ito. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga Ito si balita Kimbo. na tila nagastos po sa loob ng Stella Kimbo. 90 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po, 11 days. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, 11 million per day. 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun si... Ito yung si Acosta. Si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Pagtatanong ni Jenky Luistro, Sa sinaol, sa binalik niya staff sa akin, ito ni na acknowledgement receipt ni po, Sara ma'am. sa OBP. Pero ma'am, yun po yung trabaho O niyo sa DepEd. as a special disbursing officer. Yes, ma'am. Pero may utos Disbursing po ang aking officer boss, siya. ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte daw ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Pero nagtataka ang mga kongresista, bakit sa isang Colonel ibibigay ang confidential funds? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release kasi siya po That ang is the nakapaalam missing kung link, paano mga po kababayan. i-implement ang mga Si Madriaga. programs and activities in line po sa confidential fund. Ayon sa Sinumpalari News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong
kung manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. So yung duffel bag naglalaman ng 33 to 35 million pesos. So nakita na ninyo. Sabi ko sa inyo, tama yung Bible. Nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Pumutok na ngayon, mga kababayan, sa pagmumuka nila itong naging affidavit ni Madriaga. So dito natin maintindihan, mga kababayan, kung bakit sila nasa panic mode sila. Kasi it strikes a nerve sa kampo ng mga Duterte, lalo na po kay Sara Duterte. So i-compare natin ang naging testimony, affidavit po ni Orly Gutesa, saka yung kwento ni Saldico sa bigat ng affidavit na in-execute ni Madriaga. So makikita natin dito, just as at a glance, malinaw yung kwento ni Saldico at saka ni affidavit ni Gutesa po, walang bigat. Bakit po? Unang-una yung kay Gutesa, peke yung notaryo. Yung kay Saldico, hindi under oath, walang sworn accountability, at walang admissible evidentiary value sa korte, sabi ng mga legal experts. Malinaw lang po na ang mga ito ay isang political storytelling. Hindi siya legal testimony. Si Gutesa, nag-disappear bigla. Malamang tinago na nila para hindi po ma-verify, hindi ma-cross-examine yung mga mali-mali niyang testimony. Kaya makita ninyo ngayon, hanggang ngayon, wala silang maipresenta nga prueba na nanatiling marites, chismis sa labas po ng judicial system. Kaya tingnan ninyo, nag-die down na siya at never siya na na-result sa pagpanik ng kampo ng ating Pangulo at maging ni relax si Martin Romualdez. Wala tayo na na-observe na in panic ang Palasyo Malacanang or na in panic si Martin Romualdez. Confident sila. Bakit po? Alatado pong gawa-gawa yung kwento. Yun ang totoong kwentong decoy. Pero itong binitawan po niya, Madriaga, it is likened, nuclear bomb. Pero tingnan ninyo, taranta yung mga DDS influencers, sabay-sabay pong umatake to discredit Madriaga, si Harry Roque, si Trixie Angeles, si Kifi, si Sasot, si Tio Moreno, lahat sila, si Marlica, lahat ng mga DDS vloggers, taranta kung paano nila, mga kababayan, sisiraan si Madriaga. I-discredit po yung testimony ni Madriaga na naka-affidavit po. Na makikita ninyo, ibang klaseng hayop, ika nga, yung naging affidavit ni Madriaga, notarized, subscribed and sworn. At nang nag-testimony mismo, nagpatunay yung kanya abogado, yung abogado mismo niya. Subscribed and sworn, mga kababayan, executed under oath at ginawa ng isang career intelligence operative na may credentials po sa EIB, NSC, ISAP, RIPS at PSG, General Headquarters. You see, makikita ninyo yung credentials ng nag-execute ng affidavit. Kaya kung may bigat, kung may credibility, kung may direct knowledge, ito yon si Madriaga, isang dating close aide, mga kababayan, ni Sara Duterte, na ang sabi ni Montolfo, sa 10 oras ng gabi, binibisita doon mga kababayan sa kanyang detention cell. So ngayon, ang tanong, bakit mas mabigat po ang naging expose, affidavit po ni Madriaga? Ang sagot po niyan, may pattern po, may timeline sa kanyang kwento. May operasyon, may direktang pag-uutos. May specific dates, may vehicles, may locations, at mga personalities na binabanggit, mga kababayan. At yung mga personalities, pwede ninyong ma-verify. Verifiable po siya. So makikita natin dito, ito yung expose na nagsisimula ng graft, plunder, bribery, and money laundering operations. Ito rin, mga kababayan, ang dahilan kung bakit yung mga kaso laban kay Speaker Martin Romualdez ay walang mabubuo dahil kahit po yung ICI, walang nakitang koneksyon kay Martin Romualdez sa kanilang ginawang malalima na investigasyon sa flood control anomalies at katiwalian
Nakikita ninyo yung comparison sa mga aligasyon. Mababaw yung aligasyon, mga kababayan, laban kay Martin Romualdez at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi kayang panindigan ng mismong mga nag-aakusa tulad ni Saldico at ni Gutesa na nagtago na po. Parehas nagtago, umiiwas. Yung mga testimonies, kwento ni Gutesa at Saldico, kitang-kita po, puro hearsay. Di ba ba? Walang dokumento, walang timeline, walang transaction trail, walang corroborating witness. Ang gusto ni Marcoleta, paniwalaan lang yung kwento ni Gutesa. Wala nang tanong-tanong. Mana yung sinabi niya sa isang interview ni Sara Duterte. Wala na niyang tanong-tanong. May ganon. So ang tawag niyan, mga kababayan, sa legal practice, it is impossible to prosecute. Kaya kahit pagsamasamahin pa sila, mga kababayan, hindi pa rin aabot sa bigat ng isang sworn affidavit ng isang intel operative tulad ng ginawa, mga kababayan, ngayon ni Madriaga na isang AIB operative from 1993 to 2001 at 2021. NSC, ISAP, Counterintelligence Officer. Isa siyang RIPS agent, PhD GHQ operative, operative mismo ng kampo ng Duterte noong 2016, intel handler ni Sara Duterte mismo noong 2018 to 2022, founder and national convener ng ISIP Pilipinas. At may mga picture sila with Sara Duterte. Ayan mga pag-uusap nila ni Sara Duterte sa video call. Yan si Sara, ito si Madriaga. Chinek, mga kababayan, yung mismong Facebook account ni Madriaga. Yan Yan mismo yung mga post. Ito yung Facebook account 2021 September 29. Ramandria Madriaga, just telling her that I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name in Sara Duterte Carpio appears as a candidate for the 2025 presidential race. Siya yung pasimono ng Run Sara Run, mga kababayan, for president. Yan mga post niya. Mga pictures nila sa operation. Sunday banding Fords 2 wheels with the San Sebastian College of Law friends from Bravo Baste Riders and my fraternal brothers from the Fraternal Order of Leviathan. We share what we have in common. Yan, mga post mismo ni Madriaga. Mayor Inday Sara Duterte, ISIP Pilipinas, ISIP Plus, Bin Minda, North and South, North to South, ISIP Pilipinas, Sara Day, Saturday. Ang Kislap at ang ISIP ay Sara All. Yan yung mga post niya mismo. Verifiable. Punong-puno yung kanyang Facebook, ng kanyang pictures and documentation with Sara Duterte. So personal niya talagang kilala. Ayan post ng kapatid Madriaga, si Cristina Tintin Lagunoy Madriaga. Sabi niya dyan, 10 hours ago, Franz Rodriguez, for your information, brother ko yung binabanggit niyang RM na kuya-kuyahan ni Sara at ninong din siya ng bunsong anak ni Sara. Alam nyo na about this bago ginawa ni Peebles ang video na to. May balak si Sara na patahimikin si RM na brother ko. With Roque, tinaniman nila ng ebidensya katulad ng ginawa nila kay Dilima. Sara is evil. Mas evil pa siya sa tatay niyang naawa ako sa iyo, sa inyong lahat na naniniwala sa mga Duterte. Iyan ang mga mababasa nating post, mga kababayan. Mula mismo sa kanyang kapatid, pinagtatanggol niya yung kanyang kapatid kasi inabash dahil sa kanyang in-execute na affidavit at sabay-sabay na tiniraan ng mga DDS influencers. Si Sasot, si Maharlika, si Ari Roque, si Trixie Cruz Angeles, si Kifo, sabay-sabay na umatake po to discredit Madriaga dahil sa tindi ng kanyang pasabog laban kay Sara Duterte. That could collapse her political ambition, mga kababayan. At hindi lang yung kanyang political ambition. Baka matuluyan na siyang ma-impeach at saka makasuhan ng plunder. So makikita natin, doon sa affidavit po niya, specific yung mga kwento ni Madriaga. Traceable, time-bound, cash deliveries using DepEd, OBP link personnel, and vehicles. 4 na duffel bags, 33 million to 35 million bawat isa. 1 bag delivered to a Laguna Mayor, 1 bag delivered to at Timog Comedy Bar, allegedly received by OBP spokes Reynold Monsayak. 1 bag left at Ombudsman Parking, leave keys. Walk away, 80 million yung laman ng white Toyota Vios na nainiwan sa SM Mega Mall.
same video scene na dinadrive ng asawa ng ombudsman na prosecutor na si Kilala. So makikita natin, this is not accusations. Isa po ito, revelasyon of an operations na ginawa niya mismo, mga kababayan. May personal knowledge siya mismo. Ano pa? 1 billion pesos inside a super grandia. Dineliver noong 2020. Pick up, transport, delivery at kinumpirma ni Rodrigo Duterte mismo na natanggap ng recipient. This is no longer irregularity. This is plunder. Tapos yung Honda Civic cash deliveries, January 2022, consecutive days, same operation, same leadership. May pattern, may modus, may chain of command. Then yung drug and magnetic lifter operations with Man Scarpio, yung asawa ni Sara. Meeting in the BGC, may specific instruction, drug link, magnetic lifters. Same method allegedly used in tons of meth shipments. Subsequent meeting, do what is necessary. Ang broker si Mark Taguba confirms the release. Yung Mark Taguba po na nagtestimony sa investigasyon ng Quadcom. Yan si Mark Taguba, customs fixer po siya. So makikita ninyo, connecting the dots, si Madriaga talaga po yung missing link. So yung anggulo ng droga po, hindi haka-haka. May sequence, may participants, may motive. Then sa Pogo naman po tayo. So makikita natin sa Pogo and drug links base sa affidavit ni Madriaga na ang sabi, siyang nagpondo sa pagtakbo ni Sara sa pagka-vice presidente. Yung pick-up points, Pampanga, Vertis North, Seda, Quezon City, Grand Hyatt. So ito po yung testimony na sigurado will trigger an AMLA probe, NBI investigation, and even siguro Senate inquiry. Kailangan ng Senate inquiry nito or Congress probe, Ombudsman action, and plunder case build-up. Yan na ngayon ang pinag-uusapan mga kababayan. Ang sabi mga kababayan sa balita, itong si Madriaga has another affidavit. Sinabi niya yun sa una niyang affidavit. Yan I reserve the right to submit another affidavit on another matters pertaining to BP Sara Duterte. Attorney Manases, Man Scarpio, Colonel Dennis Nolasco, Colonel Raymond Dante Lachica, Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, OBP spokesperson Reynold Monsayak, and other persons who are involved in the distribution and delivery of money in other related matters. So kumbaga, yung una bomba atomika talagang yumanig sa kaluluwa ng mga Duterte. Ano pa kaya mga kababayan ang susunod na affidavit, bomba atomika na bibitawan ni Madriaga? Malamang mas explosive mga kababayan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit yung iba mga kababayan na papa 17 country tour na. May kilala kayong congressman na sabi nga ni ACT Party List Antonio Tino, ano ka niya, Miss Universe? Traveling all throughout the world. World tour. Congressman ka niya, Miss Universe. Nag-world tour, mga kababayan. Yung iba, nagpapabura ng mga critical pages sa Facebook. Nagpapalipat sa BGMP NCR. Nag-iingay sabay-sabay para ilihis ang mata ng publiko. So ang tawag dito mga kababayan, reaksyon ng nanginginig na imperyo. They're actually trembling now mga kababayan, to the core. Sa tindi ng pasabog, bomba atomika na binitawan po ni Madriaga. So ito yung nakikita natin, credible expose and affidavit. As compared po mga kababayan, doon sa kwento ni Saldi at kwento po ni Gutesa. Napakalabnaw. Nakita ninyo? So, kapag affidavit versus chismis, siyempre ang batas ay pumapanig sa mga ebidensya. Mabibigat na ebidensya. Hindi yung kwentong barbero lang. At makikita natin yung mga ebidensyang mabibigat bumabagsak ngayon sa kampo ng mga Duterte. Lalo na kay Sara, hindi kay Martin Romualdez. So, hindi po ito crack in the wall. Ito ay tunog, mga kababayan, ng gumuguhong empire at nabubuhay na katotohanan. Tama po yung ating mga analysis. Kaya itong mga pinagsasabi ni Harry Roque, lahat sumabog sa kanyang pagmumuka. Ano niya, Mr. Maravillas, yung sinabi ni Harry Roque? Ito, pakinggan ninyo. Padala, Tatay Digong. At sigurado po ako, kahit ano pang ipula nyo kay Inday Sara, ang sigurado ako, wala kayong issue sa kanya pagdating sa korupsyon. At dahil wala siyang kahit anong issue sa korupsyon, itaga niyo sa bato. Lahat ng nangurakot
sa nakalipas na 3 at magiging 4 na taon na sa administrasyon ni Marcos Jr., maghanda na kayo. Babalikan kayo dahil yan naman talaga ang trabaho ng presidente. Ipatupad ang batas. Bigyan ng katarungan ang sambayanang Pilipino sa mga ninakaw niyong mga pera. Asahan niyo po yan. Baka kailangan magpatayo ng mas marami pang kulungan dahil siguro po 90% ng mga miyembro ng congressmen natin ng Kongreso, ipakukulong yan ni Inday Sara dahil lahat halos sila ay nagkasala. Dahil lahat sila kumita sa proyekto na galing sa infrastruktura. Kaya takot sila kay Inday Sara Duterte. Pero gaya na aking sinabi, dahil ang mga politiko nais magpasasa sa kanilang posisyon, mag-iisip yan bago pumirma ngayon ng impeachment dahil alam nila na po pwedeng bukas lamang wala na ang Marcos Jr. So ganyang katindi yung pagkatakot nila ng administrasyon kay Inday Sara Duterte. Dahil alam nila ugali ni Inday Sara Duterte, ha? Naku, kalimutan niyo pagiging Maria Clara. Pag naging presidente ang Inday Sara, naku, mararamdaman niyo ang hagupit ng inaping pamilya na pinakulong ang presidente na wala namang pagkakasala doon sa malayong lugar na talagang kinamumukhian ng kanyang ama. Diba? Maalala niyo? Talagang Lahat ng mga pinagsasabi ni Ari Roque, sumabog sa kanilang pagmumuka. Nakita na ninyo? Kaya mahirap po ang magsalita ng magsalita. O, tingnan ninyo. Nag-backfire lahat sa kanila. So tama ito. Balikan natin yung statement na pinost mga kababayan ni columnist Jarius Bundok. Action field impeachment awaiting BP Sara in 2026. The new case alleges her multi-billion peso corruption, bribery, undeclared cash transfers, money laundering, and more. Kaya sabi nga, papunta pa lang tayo mga kababayan sa exciting part. Kabang-abang ang susunod na mga araw mga kababayan. Abangan na lang po natin ang mga susunod na pangyayari. Kasi ang sabi po ni Madriaga, I reserve the right to submit another affidavit on other matters pertaining to BP Sara Duterte, Attorney Manasseh Manscarpio, Colonel Dennis Nolasco, Colonel Raymond Dante Lachica, Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, OBP spokesperson Reynold Monsayat, and other persons who were involved in the distribution and delivery of money and other related matters. So maintindihan natin kung bakit taranta mga kababayan sila ngayon. They are actually shaken to the core. Yan ang sitwasyon ngayon ng kampo ng mga Duterte. At yan po, makikita ninyo sa mga reactions ng kanyang mga influencers sa social media, mga DDS vloggers and influencers. Talagang sabi nga, hindi po magkamayaw sa kung paano po ididepensa nila si Sara Duterte. Sabi ni tawang time bomb ni Ramil Madriaga. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.